morning mga kamoma. So, ayan, let's start in a new beginning day. Kala ko magiging okay na ang lahat. And, ayun, bakit sobrang iksi ng mga panahon na binibigay sa atin ng ating mga fur babies. So, ayun nga, nawala si C4, nawala si Miani, tas ngayon si Laong. So, sobrang masakit sa pakiramdam. And, yun, wala tayong magawa. Siguro talagang hanggang doon lang yung kanilang buhay. At least binigay natin yung best natin sa kanila. So, hindi tayo nagsisisi dahil tinuring talaga natin sila na parang mga babies natin. By the way, for this morning, si C3, naririnig niyo yung boses ni C3. In-hit si C3 ngayong araw. So, and time check, it's already 9:13. Grabe, iyak na iyak si Ma'am Sheng, yung owner ng Ginger Pet Station. Talagang nafe-feel ko yung iyak niya mga kamuma. By the way, kain pala tayo. Ulam ko, yan, gulay. So magulay tayo. Naaman dito, egg, tuna, pero mas bet na ko ng gulay. So mga onday tanin nyo. Tingnan nyo yung mata ko, magang-maga. Isuda did Ito yung ulam ko. Sobra ng ulam namin kagabi. Lauoy, tsaka piniritong isda. Nakamiss kasi maglauoy. So, medyo busy po kay nasa po yung mga transaction. Kaya kailangan ko munang kumain. Parang na ako mahirap pag nalipasan ng gutom. Maunang hindi jud na to pwede pasagdan po ng ato ang health dahil maraming umaasa sa atin mga kamoma. Hindi lang mga pusa kundi pati mga tao. Hindi jud ko pwede magluya-luya ba. Kabalo baya ka nga. Ako lang ang pag-asa ng family ko. So, kailangan jud na ako magpaka-strong. Kasi pag weak kaayo ko, pati din sila sobrang naapektuhan. So, ayun nga. Speaking of pagkawala ni Miani. Grabe mga kamuma, sobrang sakit ng dibdib ko. Alam mo yung pakaramdam na hala Lord, murag atakihon man siguro ko ani or unsa ba? Sakit jud kay sa paminaw, grabe. Alam niyo yung pakaramdam na murag anak ko murag dili jud ko kasimba ani ba kay grabe jud ka sakit sa kong dughan kay simba ko lang. Kaya ginagawa ko, habang nasa simbahan ako, minamassage ko yung kamay ko. Tapos, pati dito, minamasahe ko. So, mauto nga, nag-okay ko. Then, meron na akong baon na mainit na tubig. Tapos, yun nga, ganun pa rin. Sobrang masakit. Lalo na, ayun. At habang kumakanta ng praise and worship, tumutulo talaga yung luha ko. And then, one time, ayun nga, nag-lecture na si pastor. So, bigla ako naka-idlip mga kamuma ng ilang minuto. Tapos dun sa pag-idlip ko, ayun nga, naramdaman ko na si Mian, dito siya nakahiga sa balikat ko. So, siguro para siyang nagpapasalamat something na she's okay, she's better, she's in a better way na.
And happy na siya, masaya na siya. So, ayun lang. So, very sad. In just a short period of time, nawala si Miani kahit ginawa ko lahat. Binigay ko lahat. Then, nakita ko din sa panaginip ko na ang ganda daw ng kalagayan ni Miani, mga kamuma. Kaya, nung after ko nakaigli, pagising ko, grabe. Murag, nahuwasan ko ba? Alam mo yun, parang nagiging maaliwalas yung pakiramdam ko. Tapos, yun, nagiging okay ako. Doon na talaga kapag sobrang lungkot ko, dami kong mabigat na nararamdaman. Ihilak lang Diyod. Ihilak lang nato kay Lord tanan. So, magiging okay ta. Siguro no, yung mga ganitong experience, pinapa-experience sa atin ni Lord, para siguro na magiging matatag tayo. Matatag tayo sa lahat ng oras. Kanang ginapain yun taniya bang kasi hindi lang ganito, murag, ano pa lang to umpisa pa lang. Until sa siguro mag-immune ta niya. Makabalo na ta, mag-matured na ta. Kaso nga ako kasi sobrang weak ko talaga. Lahat ng meron ako, minahal ko talaga yan. Mapagamit yan mga kamoma. Yung anak ko mag-value og mga things. Especially animals. Yung anak dyan ako sila kapalangga. How much more sa tao? So, halos same lang yun. Kung sa'y pagpalangga na ko sa akong mga anak, sa akong pamilya, mausad kami ako mga gana atiman na mga iring o mga iro. Dahil sa kanila, nagiging strong ako. Dahil sa kanila, kapag nag-aaway kami ni Apa, hindi ko magawang maglayas. Hindi ko magawang umalis. Nga na dyan ako sila kalab kay dili ko gusto na pasagdan ako sila. Ano yung pag nag-aaway kami na pa, hindi ako umaalis kasi andun yung worries ko sa kanila. Kasi mamaya baka bubuksan ni Apa yung cage, yung door. Baka aalis sila. Kaya isa din yan sa mga dahilan kung bakit minsan nilulunok ko yung pride ko para sa kanila. In God's perfect time na totally healed jud ko mga kamo, maka-adjust ko sa ani na situation. Kaya maraming salamat talaga sa lahat ng nakakaintindi sa akin. Thank you so much. Bakit? Pasok ka dali. Pasok ka, oh. Huwag ka na magtambay sa labas. Kuya Coco, oh. Halika. Ayoko muna magmasahe, anak. Mamaya na. Hintayin mo pagkagising ni Apa. Siya na magmasahe sa'yo. Halika na. Halika na. Bilisan mo na. Yuya. Hi, Tino. Good morning. Oh, ano C3? Inhit si C3 eh. Pagkatapos ni Sito, si C3 na naman. Oo. Sige lang, lilipas din yan. Yun nga, after a week talaga. Rest lang ha. Uy, naku, sorry talaga. Sa atin yung nandun tulog. Ayun na oh, very playful na si Sito.
Rest ka muna ha. Sarap ng tulog ni Kuya Siwan. Oh. Yung mga boys nandito sa loob, tas yung mga girls nandun. Except lang kay Ate Diday. Ito si Ate Diday, hindi man pwedeng tanggalin sa pwesto niya. So, yan nga po pala yung cat food nila mga kamoma. 2 flavor. Kaso ito, grabe kapihikan, oh. Ayan, si Bossing Nori. Sarap na ng tulog. Ito kasi siya na mismo, ano yan eh, umuwi ng bahay. Ikaw, apa, he asked me, he want massage. Ayun na apa mo, your apa is na wake up na. Oh, si apa na magmasahe sa'yo. Ay, nako, mga stress reliever ni mama, oy.